sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa akin kahit na ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang lahat po ay tumayo para po sa kanimulang awit. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin ang iyong kagandahan loob sa bawat isa sa amin na kami ay binigyan nyo muli ng buhay at kalakasan upang kami ay makadako sa iyong banal na tahanan. Nawa, Panginoon, ay samahan niyo po kami sa aming
gagawing pananambahan, nawa ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong muli at patuloy na ipahayag ang ating pong kagalakan, bunga ng kapayapaan at patuloy na pagbibigkis ng ating Panginoon. Tayo po ay magpatian ng kapayapaan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na lawanan. Lahat po tayo umawit, mga kapatid. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got love. Like an ocean, I've got love, like an ocean, I've got love, like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got love, like an ocean, I've got love, like an ocean, I've got love, like an ocean in my soul. Welcome po sa minamahal nating Magil Memorial Church sa unang linggo po sa panahon ng Kapaskuhan. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat na muli ay magkakasama at natitipon sa ating pananambahan sa umaga nga pong ito. Kasama po natin at damhin ang presensya ng ating mga kapatid sa ating pong pananambahang ito, sa diwa ng pananampalataya, pag-asa, at ng ating pong
pagmamahal sa isa't isa sa Panginoon. Atin nga pong nais na i-welcome ang bawat isa. Ang ngayon lamang po nakasama sa ating pananambahan, nais ko po na atin pong anyayahan na tumayo kung mayroon. At ang sambahayan po ng ating kapatid na June. Naroon po, maaari pong tumayo. Welcome po, palakpakan po natin sila. Purihin po ang Panginoon. At sa ating pong mga kapatid na naroon sa iba't ibang panig ng daigdig, patuloy po natin sila na nakakasama at ipinagpapasalamat sa Panginoon sa pamagitan po ng ating pong live worship broadcast through Ustream sa internet. Maraming salamat po at purihin ang Panginoon sa ating patuloy na sama-sama masigla na pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoon. Opo, ngayon nga po ay may mga kapatid po tayo na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon at may iba yung kagalakan sa pagsapit ng anibersaryo ng kasal at gayon din naman po ng kanilang kaarawan. Sa ating pong bulletin, naririto po ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan hanggang mula po sa December 28 hanggang January 6. At ngayong araw po, naririto po ang ating mga kapatid na magdiriwang. Makikita po natin ngayong araw, bukas, at sa bagong taon hanggang sa ika-6 ng Enero. At ngayong araw, mga kapatid na Ivan Cadjente, Maan Evangelista, nandiyan po ang ating kapatid na Maan, ang kapatid na Michael Bardelosa, Minandro Bondad, at Maria Evangelista. Kung sino man po ang hindi nakasama sa ating pong listahan, ating ding pong binabati sila. At awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kay nangawain lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kay nangawain lumawig ang buhay. Nangawain lumawig ang buhay. Salamat po sa Panginoon sa mga biyaya na ating patuloy na natatanggap sa lahat ng pag-iingat at sa lahat po ng mga gawain na pinagkakaloob sa atin upang sa pamagitan nito ay ating pong mapapurihan ang kanyang pangalan at maganap ang kanyang kalooban sa pakikiisa sa pagtatatag ng kaharian ng Panginoon. Nais po natin na patuloy na anyayahan ang ating mga kapatid sa ating pananambahan sa New Year's Day Worship Service. Ito po ay sa araw ng Martes. Sa araw ng Martes, muli po tayong magsasama-sama upang ating sambahin ang Panginoon. At ito po ay ika-9 ng umaga ang ating pong pananambahan. At wala na po tayong Vesper service. Ito po ay isang natatanging pananambahan sa atin nga po na pagpapasalamat at pagsalubong at pagtatalaga para sa bagong taon. Naanyayahan po ang lahat ng mga sambahayan. Gayon din po ang ating pang mga gawain para po sa January 1 hanggang January 5. Naririto po, maaari po nating tunghayan. At sa ika-4 hanggang ika-5 ng Enero ng bagong taon, 2013, tayo po ay muli ay host o tayo po yung pinakapunong abala
para po sa lay workers and ministerial students, Christmas Party and Team Building Ministry. Ito po ay sa January 4 and 5. Overnight po ang activity na ito ng ating mga lay workers ng buong Southern Tagalog Conference. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nagiging blessing at nagiging daluyan po ng kaganapan ng mga gawain ng Panginoon. Ito po ay isang ministeryo natin. Bilang isang Centennial Church, bukas po ang ating sambahayang McGill Memorial Church upang dito ganapin at maging sentro ng mga gawain ng ating pong komperensya at ng mga iglesia upang lalo pa pong palawakin at ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Ito po yung unang-una nating paghohos. Tayo po ang venue ng Lay Workers and Ministerial Student Christmas Party and Team Building Ministry. Panalangin po natin ito. At gayon din po, kahapon kami po ay dumalaw sa Christmas Conference ng ating pong mga Christian Youth Fellowship ng buong Southern Tagalog Conference sa UCCP Rosario, Batangas. Salamat po sa mga kabataan na nakasama po namin kahapon sa pagdalaw sa ating mga CYFers o sa mga kabataan po natin na ngayon, hanggang ngayon po, ay naroon sila sa UCCP Rosario, Batangas. At salamat sa Panginoon sapagkat masasabi natin na ang UCCP McGill Memorial Church ang sa tingin ko po ay pinakamarami yung delegates po natin na ngayon ay naroon sa conference ng ating mga kabataan. Salamat po sa mga magulang ng ating mga kabataan na sila po ay taos-puso na nag-i-encourage at nagpapahintulot sa ating mga kabataan upang dumalo sa mga ganitong gawain. At salamat din po sa lahat ng bumubuo ng ating CYF McGill Memorial Church. Kahapon po ay ginanap din natin ang Communicants Christmas Fellowship dito po. At salamat sa mga kabataan natin na dumalo kahapon, 2:00 hanggang 4:00 ng hapon, magkakasama po kami dito. Muli, salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagkakaloob sa atin ng mga kabataang ito na makikita po natin na sila nga po ang ating hinuhubog na mga leader ngayon at sa darating na mga araw ng ating pong kapatiran sa kanyang mga gawain o sa ating mga gawain. At ating pong ipinagpapatuloy ang Communicants Fellowship. Ito po ay every month. Kaya po every last Saturday of the month, meron tayong Communicants Fellowship. At ito'y pinapaalala po natin sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga nagawaran na ng confirmation, pinagpapatuloy natin ang ating fellowship simula po doon sa nagtapos sa 2007 hanggang 2012. Yung pong mga nagsipagtapos sa Communicants class. Purihin po ang Panginoon. At naririto po ang ilang pang mga ulat at malasakit ng ating pong sambahayan. Narito sa ating McGill Memorial Church. Patuloy po natin itong tunghayan at ating po itong ipanalangin at dalhin natin sa ating mga tahanan ang kopya ng McGill Bulletin para sa ating pong maging gabay sa ating mga gawain. Tayo po ay magsabi ng Amen. Sa Lucas, Kabanatang 6, Talataang 38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.
nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang inyong pinagkakaloob sa amin. Narito po, Panginoon, ang bahagi ng iyong ng kaloob ng aming mga kapatid. Sana, Panginoon, ay bendisyonan niyo ang mga alay na ito at nawa ay magamit namin sa tamang paraan. Amen. Jesus naghihintay sa hardin, kay gandang ating napapansin. Ang liwanag ay saktan ng ningning, nag-aanyaya siya sa atin. Kay ganda ng hardin na panalanginan, kay ganda-ganda kong pagmasdan. Sa magandang hardin doon naghihintay, hayon at atin siyang pagbigyan. Si Jesus ay laging nasa hardin, pasan ko'y sa Kanya dadalhin. Ang lungkot kong taglay ng damdamin, nag-aanyaya siya sa atin. Kay ganda ng hardin na panalanginan, kay ganda-ganda kong pagmasdan. Sa magandang hardin doon naghihintay, hayon at atin siyang pagbigyan. Manalangin tayo sa Kanya. Salamat po sa pribileyo, aming Panginoong Hesus, na kami ay inyong makasama sa hardin ng panalangin. Kasabay ng buong sangkakristyanuhan, sa banal na sandaling ito ng aming muli pakikipagtagpo sa inyo, nadarama po namin ang inyong dakilang pag-ibig, ang inyong walang hanggang katapatan, ang inyong mga banal na pangako. Sa amin nga pong pagsasama-sama upang katagpuin kayo sa espiritu at katotohanan sa diwa ng pagsamba, nadarama po namin ang inyong banal na kapangyarihan. Nagbibigay ito sa amin ng ibahayong kalakasan, inspirasyon ng katatagan naming Panginoon, ng isang puso na nakahanda na patuloy na ipahayag ng taimtim ang aming mga nadaramang kagalakan, bunga ng inyong hapong katapatan
ng inyong mga pangako sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa paglapit namin sa inyo sa banal na sandaling ito. Pinapahayag namin ang patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat, pakilala na kayo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa biyaya ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan at sa patuloy na pagkakaloob ng inyong banal na kalooban. Naririto po kami, aming Panginoon, buong taimtim na dumudulog sa inyong banal na paanan at sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang kaluwalhatian at himala. Tinataas namin sa inyo ang aming pong mga kagalakan, bunga ng pagsapit ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, ng inyong mga pagtugon sa aming mga panalangin, ng inyong pag-iingat, sa inyong himala ng pagpapagaling sa aming pong mga karamdaman, at maging sa pagkakaloob niyo po sa amin, aming Panginoon, ng katatagan, ng kalakasan, at ng pag-asa sa gitna po ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Bilang isang sambahayan, aming Panginoon, na bumubuo ng inyong McGill Memorial Church, amin nga pong tinataas sa inyo ang aming mga taimtim na pagpapasalamat, maging ang aming mga pagsamo at paghibig. Tinataas po namin sa inyo, aming Panginoon, ang aming mga taimtim na mga panalangin para sa aming buhay, para sa aming pong kinaaniban na pamilya. Panginoon, kayo ang siyang patuloy na sumama, kayo ang siyang patuloy, aming dakilang Diyos, na magkaloob ng mga kasagutan sa aming mga panalangin. Aangkinin po namin, aming Panginoon, ang inyong mga pangako sa aming buhay at sa aming sambahayan. Patuloy na bigkisin nga po ninyo sa isang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Tinataas po namin sa inyo ang mga ministeryo ng iglesyang ito sa panahon, aming Panginoon, na pagharap po namin sa panibagong taon. Aming patuloy na itinatalaga ang lahat ng ito sa inyo. Kayo ang siyang sasama sa amin, magpapalakas sa amin, bibigay, o aming Panginoon, ng mga banal na mga kapangyarihan mula po sa inyong banal na Espiritu. Panginoon, tinataas po namin sa mga sandali pong ito ang aming pong mga kabataan na dumadalo sa Christmas conference. Tinataas din po namin sa inyo, aming Panginoon, ang lahat ng mga church-recognized organization sa iglesyang ito sa patuloy na pagtataguyod ng inyong misyon, hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi sa malawak na pamayanan. Tinataas po namin sa inyo ang buong United Church of Christ in the Philippines, ang amin nga pong mga bishops, ang aming pong mga church workers, ang lahat ng mga bumubuo, ng mga kaanib ng United Church of Christ in the Philippines. Lalo't sa panahong ito, aming Panginoon, doon sa dako ng Mindanao, tinataas po namin sa inyo ang bawat isa, kayo ang patuloy na magbibigay ng kalakasan at gayon din naman magpapadama ng inyong mga himala sa pamagitan ng kaganapan ng mga panalangin, lalo't higit ay sa kanilang kalagayan. Tinataas po namin sa inyo ang aming pong buong pamayanan. Sa pag-aalaala po namin, sa pagdiriwang aming Panginoon, ng pagpapasalamat para sa kabayanihan ng isa po naming kababayan, si Gat Jose Rizal, aming Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang aming pamayanan sa mga sandali nga pong ito. Tinataas po namin sa inyo ang mga institusyon sa aming pong bansa. Tinataas po namin sa inyo ang mga leader sa aming pong bayan, sa aming syudad, sa aming lalawigan at sa buong bansang Pilipinas. Tinataas po din namin sa inyo ang lahat ng pamilyang Pilipino, ang sambayan ng Pilipino. Kayo ang siyang patuloy
magkakaloob ng inyong pag-iingat. Panginoon, aming pong sinasamo na ang darating na pagsalubong sa bagong taon ay maging isang ligtas, maging isang payapa na pagsalubong na kung saan po doon aming dakilang Diyos ay maiiwasan ang maging biktima ng iba't ibang mga paraan ng pagdiriwang ng pagsalubong sa bagong taon. Lalo't higit nga po aming dakilang Diyos ay sa mga gagawing pagsalubong sa pamamagitan ng mga paputok o mga firecrackers. Amin pong itinataas sa inyo ang lahat ng ito, aming dakilang Diyos, sapagkat kayo ang aming Panginoon, kayo ang aming dakilang mangliligtas. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Jesus naghihintay sa atin, ang alok niya ay ating dinggin. Magkasalo tayo sa pagkain, nag-aanyaya siya sa kay ganda ng hardin na panalangin, kay ganda-ganda kong magmasdan sa magandang hardin doon naghihintay. Ngayon at atin siyang pagbigyan. Para po sa ating pagbasang tugunan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Roma 12:1-11. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng bundong ito, mag-iba na kayo upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo. At mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Tayong lahat, Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Salamat.
gain any praise, let it go to Calvary, Calvary. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me to God be the glory for the things He has done. In His blood, He has raised me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. God is good. All the time. Kumusta po? Sabihin nga po natin sa ating katabi, kumusta ang iyong Pasko? Pasko pa po hanggang ngayon. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang unang linggo sa panahon ng Kapaskuhan. Tunay nga lamang po na sa ating nga po daw bansa at hindi katulad ng ibang mga bansa sa buong daigdig, ay tayo ang may pinakamahabang panahon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kaya nga po gusto natin ay araw-araw ay palaging Pasko. Muli po, purihin natin ang Panginoon at palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang patuloy na kabutihan at sa kanyang mga kakagila-gilalas na mga gawa sa ating buhay sa bawat sandali. Opo. God is good. All the time. Ngayon po ay December 30. What is something special sa araw pong ito o sa petsang ito? Ngayon po ay ika-116 na martyrdom na po o araw ng kamatayan ng ating national hero na si Gat Jose Rizal. Opo, ang atin pong at birthday po nung iba, narinig ko, birthday nung iba nating mga kapatid. Opo, ngayon po ay ika-116 na kamatayan ng ating national hero at ito po ay ating pong inaalaala. Ano nga po ba ang naalaala natin? O ano ang naalaala ninyo sa Kanya? Ano ang naalaala natin sa Kanyang kabayanihan? Sabihin nga po natin sa ating katabi, ano ba ang iyong naalaala kay Rizal? Ano po ang ating naalaala kay Pepe? No? Noong pinag-aaralan pa natin siya. No? Saranggola, ang tsinelas, no? Doon sa mga nakarating sa bayan ng Kalamba, sa mga nakarating sa atin doon, alam nyo, yung tabi ng bahay ni Rizal doon, mayroong simbahan at may tore. Minsan, nung naruroon kami, sabi ko po sa aking dalawang anak, dito yung bahay ni Rizal, ito yung simbahan, ito yung tore. Ano ba yung kwento doon sa tore? Merong saranggola, ano po? Opo, marami tayong naalaala sa Kanya.
at sa kanyang kabayanihan. Nagkaroon po ako ng pagkakataon noong October 2006. Noong pong nagkaroon ng first National Council meeting ang United Church of Christ in the Philippines sa Dipolog City. Ako po ang siyang National Council representative ng ating Southern Tagalog Conference sa National Council ng UCCP. At yung pong kauna-unahang meeting ng National Council doon sa quadrennium na 2006 to 2010, yung pong October 2006 meeting ay ginanap sa Dipolog. Yung po ay sa Zamboanga. At yung pong last day namin doon, dahil yung pong representative ng UCCP Dipolog City ay member din ng National Council o konsilyo ng UCCP at isang judge, ay kami po ay itinur doon sa Dapitan. Kami po ay namasyal doon sa bayan o sa Dapitan City. At gayon din naman, doon mismo sa lugar na kung saan ay itinapon si Rizal. Doon po sa lugar na siya ay na-exile. Alam niyo po, siya ay 31 years old and 18 days nung siya ay itinapon doon sa Dapitan. At doon sa mismo po sa lugar na tinirhan niya doon, tabi ng dagat, nakapunta po kami doon, nakita namin, yun pong kanyang tinirhan doon sa loob ng 4 na taon. July 7, 1892. And after 4 years, alam naman po natin, 1896, nagkaroon ng himagsikang Pilipino. No? Pero yung sa loob ng 4 na taon, sinasabi po ng mga historian, si Jose Rizal ay nakagawa ng maraming mga magagandang bagay sa lugar na yon. At may naitala na pangunahin na 7 mga bagay na kanyang ginawa. Opo, mga kapatid, marami po tayong maalaala sa kanya. At marahil, ang pagsulat niya ng Noli Me Tangere, ng El Filibusterismo, ang maalaala po natin bilang napakahusay at napakaraming mga talento na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At ang mga sulat, ang mga nobela pong ito ay kanyang sinulat hindi upang ipakita lamang ang kanyang kahusayan sa pagsusulat, kundi upang pukawin ang kamulatan at ang espiritu ng pagkamakabayan ng mga mamamayan sa ating bansa. Opo, marami tayong masasabi na kanyang ginawang kontribusyon na naging batayan upang siya po ay ating kilanlin upang pambansang bayani. Ngayon, maraming mga bayani ang kilala ng ating pong mga kabataan. Opo, naririyan yung mga superheroes. Pag tinanong po ninyo, mas kilala pa yata yung mga superheroes. No? Sino ba? Si Kidlat. No? O kaya ay yung mga ibang mga superheroes na napapanood sa TV. Opo, ngayon ay 2 araw na lamang at 2013 na. No? 2 days na lamang po at 2030 na, New Year na. No? Sabihin nga po natin sa ating katabi, batiin po natin, Happy New You. Laksan po natin, Happy New You. Happy New Year. Di po ba? Dapat ay mayroong tunay na magbabago. No? Happy New You. Opo. Mayroong magaganap na pagbabago at ito ay sa larangan ng panahon. Matatapos na ang 2012 at mapapalitan na ng 2013. Medyo mahirap minsan pag sinusulat natin mga ilang araw pa lamang ang 2013 na isusulat pa natin ni 2012. Opo, mayroong magaganap na pagbabago at mapapalitan na ang kasalukuyang taon ng 2013. Opo, sabihin po natin ng sabay-sabay pagbabago. Laksan po natin. Ito po ang diwa ng kabayanihan ni Rizal. Ang pagbabago sa ating sarili at pagbabago
sa lipunan. Pagbabago dahil sa kanyang pagmamahal sa ating bayan, pagbabago dahil sa kanyang pagmamahal sa mga Pilipino. Opo, naroon sa puso ng kabayanihan ni Rizal ang pagbabago, bunga ng kanyang pag-ibig o pagmamahal. Opo, ang mithiin niya ay ang kalayaan. Ang mithiin niya ay ang pagbabago. Dahil dito marami siyang ginawa na patuloy na nagsisilbing inspirasyon para magkaroon ng pagbabago. Kaya nga po, hindi po malilimutan sa kasaysayan si Rizal, sapagkat naroon ang mga prinsipyo at kapahayagan ng kanyang buhay na nagpapahayag na kinakailangan ang pagbabago. Opo, sa panahon na inaalala ng sambayanang Pilipino, sa panahon ng pinagdiriwang natin ng Kapaskuhan, sa panahon na tayo po ay humaharap 2 araw na lamang at bagong taon na, kailangan po natin hanggang ngayon ang mga halimbawa ng ating bayani na katulad ni Rizal. Kailangan po natin ngayon ang halimbawa ng mga bayani na katulad ni Rizal para sa ating mga kabataan. Marami po ang bilang ng mga kabataan sa ating bansa. No? Alam niyo po, sa Germany, nung kami po ay nagkaroon ng pagkakataon makapunta doon noong September, ang isa po na sinasabi nila ay mabilis na tumatanda ang mga mamamayan ng Alemanya. No? Mabilis ang pagtanda, ang paglaki ng nasa age bracket na mga matatanda. At may pangamba sila na pagdating ng panahon, baka hindi na kayang suportahan noong mga younger generation, yung malaking bilang ng mga elderly, lalo na pagdating po sa social security. Opo, sa ating bansa, kakaiba, napakarami ng mga kabataan. At kailangan ng mga kabataan ang halimbawa ng katulad ni Rizal. Kailangan ng halimbawa ni Rizal ang mga leader ng ating bayan. Kailangan ng halimbawa ng ating mga leader sa pamahalaan ang katulad ni Rizal. Kailangan po natin ang halimbawa ni Rizal bilang mga mamamayan ng ating bansa. Kailangan natin ang halimbawa ni Rizal sa ating pong buhay bilang isang lipunan. Opo, kailangan natin na tayo ay maging inspirasyon. Sabihin nga po natin, inspirasyon. Kailangan na tayo ay maging inspirasyon sa ating kasulukuyang panahon, sa halimbawa ng ating pambansang bayani. Naalala ko po ang awit ni Noel Cabangon. Sino po ba ang nakakaalala kay Noel Cabangon? Ang kanyang awit po ay, "Ako ay isang mabuting Pilipino." At ito po ay narinig ng buong sambayanan noong sa inaugurasyon ni Pinoy bilang Pangulo ng ating bansa. At inawit po niya ito doon sa Luneta Grandstand. At tuwang-tuwa po ako nung aking unang marinig ang awit na ito ni Noel Cabangon na may pamagat na ako'y isang mabuting Pilipino. Inaanyayahan ko po na pakinggan natin ito at bakit po nung unang marinig ko ay naging tuwang-tuwa ako. Pakinggan po natin ito.
na makahambal, para lang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada. Hinto ako kapag ang ilaw ay pula, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Naman kong bayan ko, tupad ko ang aking mga huli. Susunod ko ang kanyang mga tuli. Tulog mong motor, lagay ng lagay. Higit lang ang natanggap kong binibigay. Ako'y nakatayo mismo sa kanto, di nagtatago sa ilalim ng puno. Ako nagkakalat ng basura sa lansangan. Di bumuga ng puso ang aking sasakyan. Inaayos ko mga kalat sa basurahan. Inaalagaan ko ang aking kapaligiran, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga tungkulin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang, kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal gamot, kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Tatago ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang tanging kong kayamanan. Di ko binebenta ang aking kinabukasan, ang buto ko'y aking pinahalagahan, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga tungkulin. Ako'y isa pa, totoong lingkod ng bayan. Pagbuo ko lagay, di ko pinapayagan. Tapat ang servisyo ko sa mamamayan. Tungkol sa pera ng bayan. Tatanggol ko ang mamamayang Pilipino. Mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao. Pinaglalaban ko ang tangalang bayan ko, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga tungkulin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Tayo ba ay isang mabuting Pilipino? Sabihin po natin, ako ba ay isang mabuting Pilipino? Kung tayo po ay mabuting Pilipino, tayo magsabi ng dalawang Amen. Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Apostol Pablo po ay sumulat sa mga mananampalataya sa Roma. At ito po, yung sulat sa Aklat ng Roma, authentic na sulat po ito ni Pablo. At doon po sa chapter 12 na binasa po natin ang sagutan kanina, ito po ay bahagi lamang ng kanyang pagubilin para sa mga mananampalataya na naroon sa Roma. Alam po naman natin, ang imperyo, ang sentro ng Roman Empire ay mismo doon sa Roma. At naroon ang mga Kristiyano.
Kinakailangan maging matatag sila. Kinakailangan na yung kanilang pamumuhay ay manatili na naaayon sa kalooban ng Diyos. At ipinaalala po ni Apostol Pablo kung ano ang uri ng pamumuhay na dapat na makita sa mga Kristiyano doon sa Roma. Sapagkat alam po ni Apostol Pablo na ang nais na sambahin sa Roman Empire ay ang Roman Emperor as the Supreme God. At kung ganito po ang patakaran ng Roman Empire, meron po itong epekto o bunga sa buhay ng mga Kristiyano doon. At nais po ni Apostol Pablo na maging malinaw kung ano ang uri ng pamumuhay at pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya po itong Romans chapter 12 ay napakagandang paalaala para sa mga Kristiyano doon. At hanggang ngayon, ang paalala pong ito ay inaasahan natin na napakagandang pamantayan para sa atin bilang mga Kristiyanong Pilipino. At nais ko po na basahin yung verses 12 to 21. At kung mayroon po kayong New Testament, sa Romans chapter 12, verses 12 to 21, ito po yung pagpapatuloy ng binasa nating sagutan. At nais ko po na ito ay aking basahin at inyo pong subaybayan. Ang sabi po, sa talata 12 hanggang 21 ng kabanata ng Roma, "Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin." So, meron pong mga kapighatian sila doon. "Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo." Dahil may persecution sa Roman Empire. At ang isa po sa palaging scapegoat ng Roman Empire ay ang mga Kristiyano. Kaya po ang sabi dito ay, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihin ang masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, "Akin ang paghihiganti." Ipaubaya ninyo iyon sa... Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. At ang pinakahuli pong talata, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Opo, isang napakagandang pamantayan sa buhay ng mga anak ng Diyos, sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Pinapaalala po sa atin ng Pasko na ang pagdating ng Mesiyas o ng Emmanuel ay nangangahulugan na tayo ay magkakaroon ng bagong buhay. At ang hatid ng pagdating ng Mesiyas, ng Emmanuel, ay ang pag-aayos ng ating buhay, ang pagbabago ng ating buhay. At katulad ni Apostol Pablo, ay pinapaalala po sa atin, napakahalaga nang mayroon tayong pamantayan at gabay sa ating pamumuhay. At muli, sa halimbawa ng ating isang kababayan, ng ating pambansang bayani, at gayon din naman sa ating pong buhay na binago ng ating Panginoong Hesukristo nang siya'y ating tanggapin. Patuloy po tayo na maglingkod at patuloy po nating isabuhay ang ating nga pong tinanggap na mga gabay bilang mga anak ng Diyos sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyanong Pilipino. Ngayon at sa darating na mga panahon. To God be the glory, tayo magsabi ng Amen. Amen.
Sa mga kapatid na nagpapasalamat at nagtatalaga ng buhay, inaanyayahan po natin dito sa altar, tayo pong lahat ay magsitayo. Lugod ko ay si Jesus at kaliwa ng lupa.
minsan pa pong ilagay natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Nadarama po namin ang higpit ng inyong mga palad sa aming mga kamay, aming Panginoong Hesus. Nadarama po namin ang paghawak ng inyong mga palad. Panginoon, narito po ang aming mga kamay. Patuloy niyo pong kaming hawakan, patuloy niyo po kaming akayin. Ang aming pong buong buhay at pagkatao ay aming pong itinatalaga. Aming pong ipinagkakaloob at isinusuko sa inyo. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming buhay. Kahit ano po ang aming pagsisikap, kahit ano po ang aming gawin, kung hindi kayo ang aming patnugot, kung hindi kayo aming Panginoon na tigapagligtas, kami ay mananatili, aming Panginoon, sa walang hanggang kalungkutan at kawalan ng direksyon. Salamat po sa iginawad ninyo ng mga katagumpayan sa aming mga gawain. Salamat po aming Panginoon sa inyong mga pagpapala. Salamat po aming Panginoon higit sa lahat sa pagbabago ng buhay at sa inyong kaloob na kaligtasan. Naririto po kami at sa nalalapit na pagdating ng panibagong taon aming Panginoon, amin pong itinatalaga sa inyo ang aming buhay, ang aming sambahayan, ang iglesyang ito, at gayon din naman ang aming buong pamayanan. Panginoon, kayo ang siyang Diyos ng buhay at kasaysayan. Amin po itong pinagtitibay sa aming pong pananampalataya sa iglesyang ito, aming Panginoon, at sa buong sangkakristyanuhan. Naririto po kami sama-sama na dumudulog sa inyo. Wala po kaming maililihim. Wala po kaming maitago sa inyong banal na harapan. Sa pagyuko namin at sa pagtiklop ng matuhod ng inyo pong mga anak at aming mga kapatid na dumako dito sa altar, sama-sama kami, aming Panginoon, na kumikilala sa amin nga pong kahinaan at kumikilala sa inyong kapangyarihan sa aming buhay. Tinatalaga na po namin sa inyo, O Diyos, anuman ang aming mga panalangin, mga plano, aming mga pinagdaraanan sa buhay, ang mga pagsubok, ang mga hangarin naming Panginoon, ang aming mga gawain, ang aming pong mga pananagutan at responsibilidad. Tinatalaga namin sa inyo higit sa lahat ang aming pong banal na pananagutan upang ipahayag ang inyong mababing balita ng pagliligtas, ang inyong ibanghelyo, at gamitin po ninyo ang aming buhay, ang iglesyang ito, upang patuloy na magpahayag ng inyong mabuting balita ng pagpapatawad, ng pag-ibig at pagliligtas. Panginoon, tanggapin niyo po ang mga pasasalamat at pagtatatala ng mga mag-asawa na dumudulog sa inyo para sa kanilang buhay, sa kanilang sambahayan, sa kanilang mga anak, sa kanilang gawain at paglilingkod. Tanggapin niyo po ang pagpapasalamat ng bawat isa, aming Panginoon, na sumapit ang kaarawan, ang anibersaryo ng kasal. Sa taimtim na pagdulog, aming Panginoon, at pagpapatibay na muli ng kanilang ugnayan sa inyo at ng kanilang nga pong ugnayan bilang mag-asawa at gayon din sa sambahayan. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat, aming Panginoon, ng mga sambahayan, mula po sa mga sanggol, sa mga bata, mga kabataan, sa mga magulang, sa mga lolo at lola, sa bawat isang bahagi ng sambahayan, sa mga kasambahay, aming Panginoon, na bahagi ng pamilya. Tinataas po namin sa inyo
ang aming mga panalangin para sa mga kapatid na mga elderly, sa mga kapatid na naruroon sa iba't ibang panig ng daigdig. Tinataas po namin sa inyo, aming Panginoon, sa inyong masasaganang pagpapala, pag-ingat at pagkakaloob ng katagumpayan. Dakilang Diyos, sa amin nga po na pagpapatuloy ng aming pong mga gawain sa loob at labas ng tahanan at ng iglesia patungo sa malawak na pamayanan. Aangkinin namin ang inyong mga pagpapala, ang inyong mga himala, ang inyong pagpapagaling, ang pagpapanibago, aming Panginoon, at pagbubuo muli ng mga ugnayan at relasyon. At gayon din naman ang inyong pagkakaloob ng pag-asa. Taglay ang walang hanggang biyaya ng pagliligtas. Kami, aming Panginoon, ay hahayo at aming tataglayin ang inyong mapapagpalang bendisyon. Minsan pa po ay pagkaloob ninyo ito sa bawat isa sa amin, sa inyong sambahayan, at gayon din sa lahat na bahagi, aming Panginoon, ang inyong buhay na katawan ng iglesia, ang inyong bendisyon sa pagitan ng tinig ng inyong abang alipin. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin, tanggapin ang kanyang biyaya ng pagliligtas at kapayapaan ngayon at magpakailanman. Tayo magsabi ng Amen. Amen. Inaanyayahan po sa maikling panahon ng pag-iensayo ang nais umawit para sa Panginoon. Practice. Now po. Para po sa bagong taon.